Huminto ka sandali dahil may mensahe ang Diyos na maaaring magbago ng buhay mo simula ngayon. Isang katotohanan ang madalas hindi napapansin kahit paulit-ulit nang ipinapahayag sa banal na kasulatan. May 8 salita na kapag naunawaan ay kayang magbigay linaw sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Maraming tao ang naghahanap ng sagot sa problema, ngunit nakakalimutan ang pinanggagalingan ng tunay na karunungan. Naririto ang paalala na maaaring maging turning point ng iyong pananampalataya. Sa bawat araw na lumilipas, may mga pagkakataon na napapagod ang puso at nawawala ng lakas ang isipan. May mga sandali na parang walang direksyon ng lahat kahit pilit kang lumalaban. Naroon ang Diyos na tahimik na kumikilos at naghihintay na siya ay iyong pakinggan. Hindi hadlang ang kahinaan upang maranasan ang kanyang kapangyarihan. Bawat salita mula sa kanya ay may kakayahang magbigay buhay at pag-asa. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Mula sa simula ng panahon, ang salita ng Diyos ang nagsilbing tanglaw sa mga nawawala sa landas. Bawat pangako niya ay nagbibigay lakas sa mga pusong sugatan at pagod. Narito ang isang talata na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyong mananampalataya sa buong mundo. John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ipinapahayag ng talatang ito ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Nagbibigay ito ng katiyakan na may pag-asa sa gitna ng kadiliman. Buhay na walang hanggan ang handog sa bawat pusong mananampalataya. Sa bawat hakbang ng buhay, may paalala na may Diyos na gumagabay at nagmamahal sa iyo. Hindi kailanman nagkukulang ang kanyang presensya sa bawat pagsubok na iyong hinaharap. Kapag ang kanyang salita ang pinanghahawakan, nagiging matatag ang pananampalataya, kapayapaan ang pumapalit sa alinlangan, at lakas ang pumupuno sa puso. Panahon na upang tuklasin ang 8 salita ng Diyos na dapat mong dalhin habang buhay. Una, ang Diyos ay laging nagsasalita sa iyong puso. Bawat paggising sa umaga ay may dalang panibagong pagkakataon upang marinig ang tahimik, ngunit makapangyarihang tinig ng Diyos sa iyong kalooban. Hindi man ito marinig ng iyong tenga, malinaw naman itong nararamdaman sa puso na patuloy na naghahanap ng kanyang presensya. Sa gitna ng mga pangyayari sa buhay, may mga sandaling tila may gumagabay sa iyong isip patungo sa tama at makabuluhang desisyon. Ang ganitong paggabay ay hindi nagmumula sa sarili lamang kundi mula sa Diyos, na tunay na nagmamalasakit sa iyo. Pagkilala sa kanyang tinig ay isang hakbang patungo sa mas matibay at mas malalim na pananampalataya. Sa dami ng impluwensya mula sa mundo, nagiging mahirap para sa tao na tukuyin kung alin ang totoo at alin ang pansamantala lamang. May mga pagkakataon na ang emosyon ay nangingibabaw at nagiging dahilan ng maling desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang pangakong gabayan ang sinumang lalapit sa Kanya. Hindi siya nagsasawa na ipaalala ang tama kahit paulit-ulit itong kinakalimutan ng tao. Ang kanyang tinig ay laging puno ng pag-ibig at hindi kailanman magdadala sa kapahamakan. Isang mahalagang paraan upang marinig ang Diyos ay ang pagbibigay ng oras para sa tahimik na pagninilay at taimtim na pananalangin araw-araw. Habang lumalalim ang relasyon sa Kanya, mas nagiging malinaw ang direksyon na Kanyang itinuturo sa iyong buhay. Pagbubukas ng puso sa kanyang salita ay nagiging daan upang maunawaan ang kanyang layunin para sa iyo. Bawat pahina ng banal na kasulatan ay naglalaman ng mensahe na personal na maaring umantig sa iyong kalagayan. Walang kapantay ang karunungan na nagmumula sa Diyos na siyang tunay na nakakaalam ng lahat. Narito ang isang talata na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala sa gabay ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Proverbs 3 verse 5, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding." Ipinapahayag ng talatang ito na ang sariling pag-unawa ng tao ay limitado at kadalasang nagkukulang sa mas malalim na katotohanan. Kapag ang tiwala ay inilagay sa Diyos, nagiging mas malinaw ang landas kahit sa gitna ng kalituhan at pagsubok. Patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa, kahit hindi siya nakikita ng pisikal na mata.
Bawat hakbang na ginagabayan ng kanyang tinig ay nagdudulot ng kapayapaan at katiyakan sa puso. Pananampalataya ang nagiging sandigan upang manatiling matatag sa kabila ng pagbabago ng mundo. Habang mas pinipili mong makinig sa kanya, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa kanyang presensya. Buhay na nakasentro sa Diyos ay nagiging puno ng pag-asa, direksyon at tunay na kahulugan. Ikalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Pag-ibig ng Diyos ang nananatiling matatag kahit paulit-ulit na nagkakamali ang tao sa kanyang buhay at patuloy na bumabalik sa dating kahinaan. Hindi nasusukat ang lalim nito ng anumang pagkukulang o kasalanan na nagawa sa nakaraan dahil higit itong makapangyarihan kaysa sa anumang pagkakasala. Sa bawat pagbagsak, naroroon ang kanyang habag na handang bumangon muli ang sino mang lumalapit sa kanya ng may tunay na pagsisisi. Hindi siya napapagod magmahal kahit ang tao ay minsan nakakalimot sa kanya at inuuna ang mga bagay na panandalian lamang. Pag-ibig na tunay at dalisay ang patuloy na inaabot ng Diyos sa bawat puso na naghahanap ng kapatawaran at bagong simula. Maraming tao ang naghahanap ng pagmamahal sa mundo, ngunit madalas nauuwi sa sakit at pagkadismaya dahil sa mga pangakong hindi natutupad. Mga pangakong napapako at relasyong nasisira ang nagiging dahilan ng pagdududa sa tunay na pag-ibig na dapat sana ay nagbibigay lakas. Ngunit may pag-ibig na hindi kailanman nagbabago, kahit magbago ang lahat sa paligid at kahit magbago ang takbo ng panahon. Pag-ibig ng Diyos ang nananatiling buo at tapat sa bawat sandali ng buhay, kahit hindi ito napapansin ng marami. Walang kondisyon ang kanyang pagtanggap sa sino mang handang magbalik loob sa kanya at magtiwala muli sa kanyang kabutihan. Sa gitna ng kahinaan at pagkukulang, ang kanyang pag-ibig ang nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit tila wala ng pag-asa. Hindi kinakailangan maging perpekto upang maranasan ang kanyang presensya sa buhay dahil tinatanggap niya ang tao kung ano ito. Bukas ang kanyang mga bisig sa sinumang nangangailangan ng yakap ng pag-asa at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Bawat luha ay may katapat na paghaplos mula sa kanyang habag na hindi nagmamaliw at patuloy na umaabot sa puso. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos ang tunay na nagpapagaling sa sugatang puso at nagbibigay ng bagong lakas sa bawat araw. Narito ang isang talata na nagpapahayag ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at nagbibigay katiyakan sa bawat mananampalataya. Romans 8 verse 38 to 39. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ipinapakita ng talatang ito na walang anumang bagay ang makakapaghiwalay sa tao mula sa pag-ibig ng Diyos kahit gaano pa kalaki ang pagsubok. Kahit anong sitwasyon ang harapin, nananatili ang kanyang pagmamahal na hindi natitinag at patuloy na umaakay sa tao pabalik sa kanya. Buhay na nakasentro sa pag-ibig ng Diyos ay nagiging puno ng pag-asa at lakas ng loob kahit sa gitna ng matinding hamon ng buhay. Puso na tumatanggap sa kanyang pag-ibig ay natututuring magmahal ng kapwa ng walang hinihinging kapalit at may tunay na malasakit. Ikatlo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Katapatan ng Diyos ang nagsisilbing matibay na pundasyon ng pananampalataya ng bawat mananampalataya sa buong mundo. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng isip o umaatras sa mga salitang binitiwan kapag nahaharap sa pagsubok. Bawat pangako na nagmula sa kanya ay may kasamang katiyakan na ito ay matutupad sa tamang panahon na kanyang itinakda. Kahit patila natatagalan ang kasagutan, patuloy pa rin kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Pananalig sa kanyang katapatan ang nagbibigay lakas upang maghintay ng may pagtitiwala at pag-asa. Sa pagdaan ng panahon, maraming sitwasyon ang maaring magdulot ng pagdududa sa puso ng tao. Mga panalangin na tila hindi nasasagot agad ay nagiging dahilan ng panghihina ng loob, ngunit hindi nangangahulugan ang katahimikan na nakalimutan ka na ng Diyos sa iyong pinagdaraanan. May mas malalim na layunin ang bawat paghihintay na kanyang pinahihintulutan sa buhay. Bawat sandali ng pagtitiis ay humuhubog sa pananampalataya upang maging mas matatag at totoo. Kasaysayan ng banal na kasulatan ay puno ng patunay kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang mga salita sa kanyang bayan.
Mula sa mga pangako kay Abraham hanggang sa pagdating ng tagapagligtas, malinaw ang kanyang katapatan. Hindi niya kailanman binigo ang mga nagtiwala sa kanya ng buong puso at buong lakas. Bawat pangyayari ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at hindi nagkukulang sa kanyang salita. Pag-alaala sa mga gawa niya sa nakaraan ay nagbibigay lakas sa kasalukuyang laban ng buhay. Narito ang isang talata na nagpapaalala ng kanyang hindi nagbabagong katapatan sa bawat pangako. Numbers 23 verse 19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do? Or has he spoken, and will he not make it good? Ipinapahayag ng talatang ito na ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling at hindi nagbabago ng kanyang isip. Anumang kanyang sinabi ay tiyak na mangyayari ayon sa kanyang banal na kalooban. Buhay na may pananalig sa mga pangako ng Diyos ay nagiging matatag kahit dumaan sa mabibigat na pagsubok. Puso na umaasa sa kanyang salita ay hindi madaling matitinag ng takot at alinlangan. Pagkapit sa kanyang katapatan ang nagbibigay ng kapanatagan kahit hindi pa nakikita ang katuparan. Unti-unting nahuhubog ang karakter sa bawat araw ng paghihintay at pagtitiwala sa kanya. Katapatan ng Diyos ang magsisilbing ilaw na gagabay sa iyo hanggang sa matupad ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Ika-4, ang Diyos ay nagpapatawad sa tunay na nagsisisi. Habag ng Diyos ang patuloy na umaabot, kahit ang puso ay nabibigatan na. Sa dami ng pagkakamali at pagsisisi sa nakaraan, hindi kailanman naging hadlang ang kasalanan upang pigilan ang kanyang awa sa sino mang handang magpakumbaba at lumapit sa kanya. Bawat pagluha na may kasamang pagsisisi ay nakikita ng Diyos at hindi niya ito binabaliwala kailanman. Pagpapatawad na nagmumula sa kanya ay hindi lamang basta paglimot, kundi isang ganap na paglilinis ng puso. Pag-asa ang kanyang handog sa bawat kaluluwang naghahangad ng panibagong simula. Sa mundo na mabilis humusga, maraming tao ang nahihirapan patawarin ang kanilang sarili sa mga nagawang mali. Bigat ng nakaraan ang patuloy na dinadala kahit pilit ng sinusubukang magbago at magsimula muli. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa kung ano ka noon kundi sa kung ano ang kaya mong maging sa tulong niya. Pagbabagong loob ang hinahanap niya at hindi perpektong pagkatao na walang bahid ng pagkakamali. Habang lumalapit ang tao sa kanya, mas nararanasan ang kalayaan mula sa bigat ng kasalanan. Puso na nagpapakumbaba ay mas madaling tumanggap ng biyaya ng kapatawaran mula sa Diyos. Hindi kinakailangan ng mahahabang paliwanag dahil alam na niya ang laman ng iyong isipan at damdamin. Tapat na pagsisisi ang susi upang mabuksan ang pintuan ng kanyang awa at biyaya. Pagyakap sa kanyang kapatawaran ay nagdudulot ng kagaanan at bagong lakas upang magpatuloy. Bagong simula ang naghihintay sa sino mang pipiliing magbago at lumakad ayon sa kanyang kalooban. Narito ang isang talata na nagpapakita ng kahandaan ng Diyos na magpatawad sa bawat nagsisisi. 1 John 1 verse 9, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ipinapahayag ng talatang ito na ang Diyos ay tapat at makatarungan na magpatawad sa sino mang umaamin sa kanilang kasalanan. Paglilinis ng puso ang kanyang ibinibigay upang magkaroon ng panibagong buhay na malinis at malaya. Buhay na tumatanggap ng kapatawaran ng Diyos ay nagiging mas magaan at puno ng pag-asa sa bawat araw. Puso na napatawad ay natututuring magpatawad sa kapwa at magbigay ng biyaya sa iba. Pag-unawa sa kanyang awa ay nagbubukas ng pintuan para sa mas malalim na relasyon sa kanya. Paglapit sa Diyos sa kabila ng pagkakamali ay nagiging daan upang maranasan ang tunay na pagbabago. Kapatawaran na nagmumula sa Diyos ang patuloy na magbibigay liwanag sa bagong yugto ng iyong buhay. 5. Ang Diyos ay laging nariyan sa oras ng pagsubok. Sa gitna ng pinakamabigat na laban sa buhay, may presensya na hindi kailanman umaalis sa iyong tabi. Hindi man siya nakikita ng mata, dama naman ang kanyang yakap sa bawat sandali ng kahinaan at pagod. Kapag ang mundo ay tila gumuho at nawawala ang direksyon, nananatiling matatag ang presensya ng Diyos. Lakas na hindi nauubos ang kanyang ibinibigay sa mga pusong patuloy na kumakapit sa kanya. Pag-asa ang kanyang handog kahit sa mga panahong tila wala nang matatakbuhan. Bawat pagsubok na dumarating ay may dalang pagkakataon upang maranasan ang kanyang kapangyarihan
sa mas malalim na paraan. Hindi ibinibigay ang problema upang wasakin ang tao kundi upang patatagin ang pananampalataya nito. Sa bawat luha na pumapatak, naroroon ang Diyos na handang umunawa at umalalay sa iyong pinagdadaanan. Hindi ka niya iniiwan kahit pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa laban ng buhay. Presensya niya ang nagsisilbing sandigan upang makabangon muli at magpatuloy. Kapag ang puso ay napupuno ng takot, ang salita ng Diyos ang nagbibigay katiyakan at kapanatagan. Paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ay nagbubukas ng daan upang maramdaman ang Kanyang presensya. Bawat tawag sa Kanya ay hindi nasasayang dahil siya ay laging handang makinig. Sa Kanyang piling, ang bagabag ay napapalitan ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Diyos, ang susi upang manatiling matatag sa gitna ng unos. Narito ang isang talata na nagpapatunay na ang Diyos ay kasama sa bawat pagsubok na iyong hinaharap. Isaiah 41 verse 10, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay nagbibigay lakas at tulong sa sinumang dumadaan sa hirap. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak, kundi patuloy silang inaalalayan sa bawat hakbang. Buhay na may pananalig sa presensya ng Diyos ay hindi madaling matitinag ng anumang pagsubok. Puso na kumakapit sa Kanya ay nakakahanap ng lakas kahit sa pinakamahihinang sandali. Pag-asa ang nananatili dahil alam mong may Diyos na patuloy na gumagabay at nagmamahal sa iyo. Paglakad kasama ang Diyos ay nagbibigay ng tapang upang harapin ang anumang hamon ng buhay. Presensya niya ang magsisilbing ilaw sa iyong landas habang patuloy kang lumalaban at umaasa. Ika-6, ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay. Bawat hininga na iyong tinatanggap ay bahagi ng mas malalim na layunin na itinakda ng Diyos para sa iyong buhay. Hindi aksidente ang iyong pag-iral sa mundong ito dahil may dahilan kung bakit ka nilikha at patuloy na pinananatili. Kahit ang mga pangyayaring tila walang saysay ay may lugar sa mas malaking plano na unti-unting inihahayag sa tamang panahon. Paglalakbay ng buhay ay hindi basta pag-ikot lamang kundi isang proseso ng paghubog ayon sa Kanyang kalooban. Pag-unawa sa katotohanan ito ay nagbibigay ng lakas ng loob upang magpatuloy kahit hindi malinaw ang hinaharap. Sa mga panahong puno ng kalituhan, maraming tanong ang bumabagabag sa isip ng tao tungkol sa direksyon ng buhay. May mga pagkakataon na tila walang patutunguhan ang mga ginagawa at nawawala ang sigla na magpatuloy. Ngunit ang Diyos ay may malinaw na layunin na hindi nasisira ng anumang pagkakamali o pagkukulang ng tao. Kanyang inaayos ang bawat detalye upang dalhin ka sa lugar na nakalaan para sa iyo. Pagtitiwala sa Kanyang plano ang magbibigay kapanatagan sa gitna ng hindi tiyak na mga pangyayari. Habang lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos, mas nagiging malinaw ang direksyon na nais niyang tahakin mo. Bawat pintuan na nagbubukas at nagsasara ay bahagi ng Kanyang paggabay sa iyong landas. Hindi kailanman mawawala ang Kanyang presensya sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Paglapit sa Kanya ang susi upang maunawaan ang layunin na inilaan niya para sa iyo. Buhay na nakasentro sa Kanya ay nagiging makabuluhan at puno ng direksyon. Narito ang isang talata na nagpapahayag ng magandang plano ng Diyos para sa bawat isa. Jeremiah 29 verse 11. "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay may mabuting layunin na nakalaan para sa iyong kinabukasan. Pag-asa at magandang bukas ang Kanyang hangarin para sa bawat pusong nagtitiwala sa Kanya. Buhay na naniniwala sa plano ng Diyos ay nagiging matatag kahit maraming hadlang na kinakaharap. Puso na nagtitiwala sa Kanya ay hindi agad nawawalan ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Pagkapit sa Kanyang pangako ang nagbibigay ng direksyon kahit hindi pa nakikita ang buong larawan. Unti-unting nabubuo ang iyong layunin habang patuloy kang sumusunod sa Kanyang kalooban. Plano ng Diyos ang magsisilbing gabay upang marating mo ang buhay na Kanyang inihanda para sa iyo. Ika-7. Ang Diyos ay pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay kakaiba sa anumang kayang ibigay ng mundo na pansamantala lamang. Sa gitna ng kaguluhan at problema, may kapanatagan na hindi natitinag kapag ang puso
ay nakaangkla sa Kanya. Hindi nakasalalay sa sitwasyon ng kapayapaang ito, kundi sa presensya ng Diyos na nananatili sa bawat sandali. Bawat paghinga ay nagiging mas magaan kapag alam mong may Diyos na humahawak sa iyong buhay. Pag-asa ang patuloy na sumisibol sa puso na natutong magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Maraming tao ang naghahanap ng katahimikan sa mga bagay na panandalian lamang at madaling mawala. Kayamanan, tagumpay at relasyon ang kadalasang inaasahan upang mapunan ang kakulangan sa kalooban. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa labas kundi sa malalim na ugnayan sa Diyos. Kapag Siya ang naging sentro ng buhay, nawawala ang labis na pag-aalala at pangamba. Puso na nakakilala sa Kanya ay natututong magpahinga kahit sa gitna ng unos. Sa bawat panalangin na taos sa puso, unti-unting nararanasan ang presensya ng Diyos na nagbibigay ginhawa. Paglapit sa Kanya ay nagbubukas ng pintuan upang maramdaman ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng isip. Hindi kinakailangan ng perpektong sitwasyon upang maranasan ang Kanyang katahimikan. Bawat sandali na inilalapit ang sarili sa Kanya ay nagiging daan upang mapuno ng kapayapaan ng puso. Pagiging malapit sa Diyos ang tunay na sikreto ng isang payapang buhay. Narito ang isang talata na nagpapaalala kung saan matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Philippians 4 verse 7, "And the peace of God which surpasses all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Ipinapakita ng talatang ito na ang kapayapaan ng Diyos ay higit pa sa kayang maunawaan ng tao. Pinangangalagaan nito ang puso at isipan laban sa takot at pangamba ng mundo. Buhay na pinupuno ng kapayapaan ng Diyos ay nagiging matatag at hindi madaling magulo ng problema. Puso na may ganitong kapayapaan ay nagiging ilaw din sa ibang tao na naghahanap ng ginhawa. Pag-unawa sa Kanyang presensya ay nagdudulot ng kapanatagan kahit sa mahihirap na sitwasyon. Paglapit sa Diyos araw-araw ang susi upang mapanatili ang kapayapaang hindi nawawala. Kapayapaan mula sa Diyos ang magsisilbing gabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ikawalo, ang Diyos ay karapat-dapat papurihan habang buhay. Papuri sa Diyos ang natural na tugon ng pusong nakaranas ng Kanyang kabutihan at walang sawang pagmamahal sa bawat araw. Bawat biyaya na natatanggap ay paalala ng Kanyang katapatan at pag-aalaga na hindi nauubos kailanman. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling dakila ang Kanyang pangalan na dapat itaas at parangalan. Hindi lamang sa panahon ng kasaganaan Siya dapat purihin kundi lalo na sa oras ng kahinaan at pagdurusa. Pagpupuri sa Diyos ang naglalapit sa tao sa Kanyang presensya at nagbubukas ng puso sa Kanyang kapangyarihan. Sa bawat awit ng pasasalamat, nararamdaman ang lalim ng koneksyon sa Diyos na nagbibigay buhay at lakas. Hindi kailangang maging perpekto ang boses o paraan ng pagpuri dahil ang mahalaga ay ang tapat na puso na nag-aalay nito. Pagkilala sa Kanyang kabutihan ang nagiging dahilan upang patuloy na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Bawat sandali ay may dahilan upang Siya ay papurihan kahit sa maliliit na bagay na madalas hindi napapansin. Pagpupuri ang nagiging sandata laban sa lungkot at panghihina ng loob. Habang mas pinipiling purihin ng Diyos, mas nagiging malinaw ang Kanyang presensya sa araw-araw na buhay. Puso na marunong magpasalamat ay nagiging bukas sa mas maraming biyaya na patuloy niyang ibinibigay. Hindi nasusukat ang halaga ng papuri sa dami ng salita, kundi sa lalim ng pananampalataya na kasama nito. Bawat papuri ay umaabot sa Kanya at nagiging kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Pagpupuri sa Diyos ang nagpapaalala kung sino ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Narito ang isang talata na nag-uutos na purihin ang Diyos sa lahat ng panahon. Psalm 34 verse 1, "I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pagpupuri sa Diyos ay dapat maging bahagi ng araw-araw na buhay ng tao. Hindi ito limitado sa isang lugar o oras, kundi isang patuloy na pag-aalay ng pasasalamat sa Kanya. Buhay na puno ng papuri sa Diyos ay nagiging masaya at makabuluhan kahit sa gitna ng hamon ng buhay. Puso na nagpaparangal sa Kanya ay nakakahanap ng tunay na kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Pagpupuri ang nagiging daan upang manatiling konektado sa Kanyang presensya sa bawat sandali. Pagkilala sa Kanyang kadakilaan ang nagbibigay inspirasyon upang magpatuloy sa pananampalataya.
Papuri sa Diyos ang magiging sandigan ng iyong buhay habang ikaw ay patuloy na lumalakad sa kanyang liwanag. Bawat salita na iyong narinig ay paalala ng pagmamahal ng Diyos na patuloy na umaabot sa iyong buhay araw-araw. Hindi nagtatapos ang kanyang mensahe sa sandaling ito dahil patuloy siyang kumikilos sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Dalhin sa puso ang mga katotohanan ito at hayaang maging gabay sa bawat desisyon at pangarap na iyong haharapin. Sa gitna ng anumang pagsubok, may Diyos na handang umakay at magbigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Pananampalataya ang magiging ilaw upang manatiling matatag at patuloy na lumakad sa kanyang liwanag. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Habang nagpapatuloy ang iyong paglalakbay, manatiling bukas ang puso sa presensya ng Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Bawat araw ay isang pagkakataon upang mas makilala siya at maranasan ang kanyang kabutihan sa mas malalim na paraan. Paglapit sa kanya ay magdadala ng kapayapaan na higit pa sa anumang alalahanin na bumabagabag sa iyong isipan. Pagtitiwala sa kanyang salita ang magbibigay direksyon kahit sa mga panahong tila walang malinaw na landas. Pag-asa ang patuloy na sisibol sa pusong nananatiling nakakapit sa kanyang pangako. Hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay dahil ang Diyos ay patuloy na sumasama sa bawat hakbang mo. Pag-ibig niya ang magpupuno sa bawat kakulangan at magpapalakas sa bawat kahinaan na iyong nararamdaman. Kapayapaan niya ang magbabantay sa iyong puso at isipan laban sa anumang takot at pangamba. Pagpapala niya ang susunod sa iyo habang pinipili mong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Buhay na nakasentro sa Diyos ay tunay na puno ng kahulugan, pag-asa, at walang hanggang layunin.